na maniwala sa lihim na pakikipag-usap. Ani pa ni Marcos sa forum ng Foreign Correspondents Association of the Philippines, I think by now, you can see that in fact there was a secret agreement. That is sufficient to prove to me that there was such an agreement. Ang nasabing Sa kasunduan. totoo lang mga utol, sa totoo lang, hindi talaga yan imposible. Pero etong administrasyon President Bongbong Marcos, yung problema, kaya nagputukan sa West Philippine Sea sa China at sa Pilipinas. Kaya nagputukan yan dahil kinontra ni President Bongbong Marcos yung gustong gawin ng China sa West Philippine Sea. In particular doon sa pangaagaw ng teritoryo. Di ba sabi niya nga sa isang pahayag niya, kung merong mga agreement, eto sabi ni President Bongbong Marcos mismo to kung meron man agreement na nangyari kung kanino man sa Pilipinas at sa China, ay inire-rescind niya na o kinakansila niya, tinatanggal niya yun. Dahil ako na yung Pangulo ngayon, o eto yung aking desisyon. Diba? Kumbaga, lagi niya sinasabi yan pag usaping West Philippine Sea. Hindi ako papayag na agawan tayo ng teritoryo even an inch. Yan ang sabi ni President Bongbong Marcos. Kaya ngayon, umalma ang China. Sa China mismo nagsabi, ang China mismo ang nagpahayag na meron kaming usapan dyan Ang tanong, sinong kausap? Mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas. Alamin natin. Sa ngayon mga utol, dahil sa politika ay napakainit ng iringan ng Marcos at ng Duterte. So sa totoo lang, ito'y napaka-komplikado o sensitibong pag-usapan mga utol. Dahil tayong mga simpleng mamamayan, hindi naman natin nalalaman ang mga mas malalalim na dahilan kung bakit. Pero ito yung gusto ko ipakita sa inyo mula to sa yung araw, Universidad ni FPRRD ni former President Rodrigo Roa Duterte sa China. PBBM nagsalita na. Mula to sa yung araw, pa-subscribe siya. At saka kung may mga nalalaman kayo ng mga iba pang bagay, pwede nyo i-komento mga utol. Game na. At syempre titingnan natin yung mga article na lumabas tungkol dito. Okay? Game na. The Philippine president summons Beijing's envoy in Manila to seek an explanation of the supposed South China Sea deal of then President Duterte and Chinese President Xi. I think by now we can see that in fact there was a secret agreement. I think that for me at least convinces me that there was in fact a secret agreement is the insistence of the Chinese government that there was a secret agreement. All right, so I think to my mind that is sufficient to me to prove to me that there was such an agreement. Sabi ni President Bongbong Marcos, according sa palagay niya, meron talagang secret agreement na nangyari. So, kayo mga utol, disregard natin yung pagkampi nyo sa mga manok ninyo. Palagay nyo ba, nung panahon ni President Duterte, may nangyari nga bang secret agreement in between China and Philippines tungkol sa West Philippine Sea? Pa-comment. Tuloy na muna natin. Mamaya may mapapakita ko article. Yung kasala lang rin dito. Okay? FPRRD, nagmamay-ari ng isang universidad sa China. Ano ang katotohanan sa bagay na ito? Ano ang kinalaman ni Nanay Suling sa Fujian, China? Isang kwento ng ugnayan, politika at mga katanungang dapat sagutin. Kapag ang isang dating Pangulo ay naglalakbay patungo sa isang banyagang bansa upang pasinayaan ang isang gusali na ipinangalan sa kanyang ina, hindi ba't tila isang karaniwang seremonya lamang ito? Pero paano kung ang bansang iyon ay China? Ang gusali ay nasa isang universidad na sentro ng people-to-people ties at ang Pangulo ay si Rodrigo Duterte. Isa itong kwento na tila simple sa ibabaw, ngunit may lalim na maaring magbigay liwanag sa mga bagay na nagaganap sa likod ng mga saradong pinto. Tama. Halika, atin itong pag-usapan, mga kaibigan. Sa yung araw, pa-subscribe Bago siya. natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon
Bago ang pagdating ng ating Pangudiyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon, kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy. Inaugurasyon, Noong 2023. Hulyo 24, 2023, naging tampok si Duterte sa pagpapasinaya ng Soledad Roa Duterte Memorial Building sa Fujian Normal University, kung saan pinuri ang yumaong Nanay Suling bilang isang edukador, pilantropo at aktivista. Ngunit hindi lang simpleng seremonya ito, isang puno ng pagkakaibigan ang itinanim ni Duterte sa harap ng gusali na tila sumisimbolo ng malalim na ugnayan sa pagitan ng China at Pilipinas. Ngunit higit pa sa pagiging isang simbolo ang pagkilala sa kanyang ina. Ang seremonyang ito ay isang malinaw na ebidensya kung gaano kalalim ang personal na relasyon ni Duterte kay Chinese President Xi Jinping. Ang pribilehiyong ito, isang gusaling ipinangalan sa kanyang ina sa isang prominenteng universidad sa China, ay bihirang ibigay ng Beijing sa isang panyagang lider. Totoo. Therefore, malinaw na hindi lamang ito simpleng seremonya kaibigan, kundi isang testamento sa espesyal na ugnayan ng dalawang lider. Ano sa palagay nyo, mga utol? Pero hindi naman natin may tatanggit, hindi naman niya nakatago sa publiko na si former President Digong talagang maganda ang ugnayan sa Chinese government. Partikular doon sa mga namumuno, 'di ba mga utol? So kaya nga nagkakaroon ng pagtatalo dati na tungkol doon sa nangyayari sa West Philippine Sea, kasi nga daw sabi ng ibang Pinoy nung panahon ni President Duterte hindi naman ganoon ang aksyon ng China. Kaya nga pumasok tayo doon sa tinatawag na baka may secret agreement. Ano nga ba? Ano nga ba nakapalob dito? Ano sa palagay nyo? Pero to check, itong inauguration na to mga utol, no? Eto, pumunta ako doon sa naglabas ng teka lang, close natin to. Ayan, nakalagay mismo sa news, ha? Duterte graces Nanay Suling Memorial, maliit inauguration in China. Okay? Ayan mga utol, ang picture mismo nung inauguration. Ayan yung building, pinakita na rin So, basahin lang natin ng konti. Former President Rodrigo Duterte graced the inauguration of a school building in China named after his late mother Soledad Roa Duterte, more known as Nanay Suling. Okay? Ito'y matatagpuan sa Fujian Province. Okay mga utol, at sa pagkakaalam ko, ito yung deep tie niya yata kay Jose Ko, isang business tycoon na Chinese, kung hindi ako nagkakamali. Pero bakit nga ba? Bakit nagkaroon? Yun ang tanong, malaking tanong. So ibig sabihin talagang malapit ang puso, malapit na may malalim na personal na ugnayan ang mga Chinese government kay President Rodrigo Duterte. I'm not hindi ako ng kung anong kaisipan, pero napakalinaw niyang bagay na yan, no. Nung paano magkakaroon ng isang unless hero ka para sa panlagay nila. 'Di ba? Ganon 'di ba? Si Jose Rizal pala kaya meron na monumento sa China dahil inaangkin nila dahil may Chinese blood nga naman talaga si Jose Rizal, kung hindi ako nagkakamali. Pa-comment ang inyong opinion tungkol dito. Tuloy na bakit magkakaroon ng universidad ang magulang o nanay ni President Rodrigo Roa Duterte sa China. Bakit bibigyan sila ng parangal na ganun? May comment? Gentleman's Agreement, isang lihim na Eto kasunduan. na, pumapasok na to. 2 taon matapos ang nasabing meeting, isang bagong kontrobersiya ang sumabog. Noong April 2024, binanggit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang posibilidad ng isang secret agreement na pinasok umano ni Duterte sa Beijing tungkol sa West Philippine Sea. Ayon kay Marcos, ang insistence ng China na mayroon ngang kasunduan ang nagtulak sa kanya na maniwala sa lihim na pakikipag-usap. Ani pa ni Marcos sa forum ng Foreign Correspondents Association of the Philippines,
I think I by think now, by you now can see we can that see in fact there was a that there secret was a secret agreement I that think is for me, at sufficient least, to prove to me that there was in fact such an secret agreement. Ang nasabing Sa kasunduan totoo lang mga utol, sa totoo lang, hindi talaga yan imposible. Pero etong administrasyon President Bongbong Marcos, yung problema, kaya nagputukan sa West Philippine Sea tayo sa China at sa Pilipinas. Kaya nagputukan yan dahil kinontra ni President Bongbong Marcos yung gustong gawin ng China sa West Philippine Sea. In particular doon sa pangaagaw ng teritoryo. Di ba sabi niya nga sa isang pahayag niya, kung merong mga agreement, eto sabi ni President Bongbong Marcos mismo to kung meron man agreement na nangyari kung kanino man sa Pilipinas at sa China, inire-rescind niya na o kinakansila niya, tinatanggal niya yun. Dahil ako na yung Pangulo ngayon, eto yung aking desisyon. Diba? Kumbaga, lagi niya sinasabi yan pag usaping West Philippine Sea. Hindi ako papayag na agawan tayo ng teritoryo even an inch. Yan ang sabi ni President Bongbong Marcos. Kaya ngayon, umalma ang China. Sa China mismo nagsabi, ang China mismo ang nagpahayag na meron kaming usapan dyan Ang tanong, sinong kausap? Kasi etong West Philippine Sea, panahon pa ang nangyari yung pangyayari na to. Nagsimula pa to sa panahon ni Noynoy, President Noynoy. And who knows kung anong agreement meron sila with China. And sa panahon ni President Duterte, who knows? Diba? Ayoko magsabi ng bagay na pawang teorya lamang para sa akin. Pero lahat doon itinuturo diba? Doon pumapasok. Paano nangyari? O kayo mismo mag-isip. Tuloy na muna natin. ano-umano ay naglalaman ng pangakong status quo sa West Philippine Sea. Kabilang dito ang hindi pag-aayos ng BRP Sierra Madre, isang barkong ginawang outpost ng Pilipinas sa Second Thomas Shoal. Ngunit itinanggi ito ni Duterte, sinabing wala siyang isinuko sa China. We have not conceded anything to China. If it were a gentleman's agreement, it would always have been an agreement to keep the peace in the South China Sea. Kapaganda na Samantala, binigyang diin din ni Marcos ng anumang kasunduan sa ibang bansa ay dapat malinaw at bukas sa publiko upang managot ang mga opisyal sa kanilang mga desisyon. Isama mo pa dito ang ilan sa mga pugo sa ating bansa na alam naman natin kung sino ang nangangasiwa dito. Hindi kaya ito isang pasasalamat mula sa China dahil ang pagpapasok ng malalaking mga pugo sa Pilipinas na pinayagan noon ng dating Pangulong Rodrigo Duterte? Ano masasabi nyo doon, mga utol? Pa-comment na lang. Palalim na ng ang malalim na ugnayan ni Duterte at Xi Jinping. Sa kabila ng mga pagtanggi ni Duterte tungkol sa umunoy secret agreement, ang mga kaganapan noong Hulyo 2023 ay nagbibigay ng malinaw na konteksto kung gaano kalapit ang kanyang relasyon kay Xi Jinping. Ang pagpupulong nila sa Beijing, ilang araw bago ang inauguration, ay hindi lamang patungkol sa kasaysayan ni Nanay Suling. Sa gitna ng tensyon sa West Philippine Sea, tila mas nangingibabaw ang personal na ugnayan ng dalawang lider kaysa sa pambansang interes ng Pilipinas. Therefore, ang pribilehiyong ibinigay kay Duterte, isang gusali para kay Nanay Suling at isang espesyal na meeting kay Xi, ay masasabing bahagi na mas malaking larawan ng kanilang politikal at personal na koneksyon. Ngunit bakit mahalaga ang inaugurasyon na ito ngayong 2025? Habang noong 2023, ang inauguration ng Solidaridad Roa Duterte Memorial Building ay maaring tila simpleng seremonya lamang, kaibigan. Malinaw na ngayon na ito ay bahagi ng mas malaking kwento. Ang gusaling ito ay isang simbolo ng malalim na ugnayan ni Duterte kay Xi na tumatak sa panahon ng kanyang pamumuno at pagkatapos nito. Ngunit ang tanong ay, ang pagkakilala ba kay Nanay Suling ay simbolo ng pagkakaibigan o bahagi ng estratehiya ng China upang mapanatili ang impluwensya nito sa Pilipinas? Ang mga naging hakbang ni Duterte sa China, ito ba ay tunay na nagdala ng kapayapaan o nag-iwan lamang ng mas malalim na tensyon sa West Philippine Sea?
Yun ang tanong ko mga utol no? Na isa yan sa mga sinisilip, teorya to na yung ginagawa, yung pangyayaring away politika ng Duterte at Marcos, pwedeng China ang dahilan Pwedeng sila yung may pakana. Itong China ang may pakana kaya yan nagtatalo. Kaya yan nag-aaway. Nang sa ganun, ngayon mga utol, nangyayari to sa ngayon. Mga kapwa natin Pilipino, supporters ni Digong, supporters ng Marcos, nagtatalo-talo tayo. Tayo ang nagtatalo-talo, nag-aaway-away, watak tayo. Nang hindi natin nakikita o namamalayan na may mas malawak, mas malalim na isyong pambansa ang kinaharap natin. Sa halip na tayo'y ma-unite sa paglaban at pagtaboy ng China dyan sa West Philippine Sea, hindi tayo nagbabanggaan kasi yung mga political figure natin, sinusuportahan natin in some ways. Gets? O kayo mismo, ganun. So anong dapat? Anong dapat? Simple. Simple lang. Ma-unite tayo bilang Pilipino na ipaglaban ng West Philippine Sea. Disregard natin yung political involvement. Kung sino man. Doon ako kakampi. Ako mismo. Doon ako kakampi kung sino yung political leaders natin na lumalaban para doon sa West Philippine Sea natin. Inilalaban yung teritoryo natin. Doon muna ako. Wala na akong pakialam kung anong kasiraan ang umiikot. Kasi palalim lang yan ng palalim. Hukayan lang yan ng baho Kasi magkaaway o politika Wala na muna akong pakialam doon. Bilang Pinoy, ang concern ko, yung issue natin sa China sa West Philippine Sea. Kayo ba? Ano ang concern nyo? Pa-comment na lang mga utol. Hanggang doon lang muna. Maraming salamat sa iyo sa iyong araw. Muli ako si Target Achilles. Ako nagpapasalamat sa walang sawa niyo pagsuporta. Kayo mag-ingat. Keep safe. God bless at saludo po ako sa inyo lahat. Huwag niyo kalimutang i-komento ang inyong opinion at paki-follow kami dito sa Alamin Natin PH sa Facebook. Salamat po.